She's just my ex and a former friend. Kung hindi lang ako naturuan ng magandang asal, baka may nagawa na akong hindi maganda sa pagpaperwisyo niya sa akin. Then sino? Nagtataka si Diego na dahil hindi siya sanay makita si Dave na nagkakaganyan. Sa lahat ng kaibigan niya ay ito ang kalma sa lahat ng bagay. Bago? Tanong ni Akael kay Diego sa walang boses. Hindi sila aware na may bagong babae ang kaibigan. Hindi naman ito nagkukwento sa kanila. Nagkibit-balikat lang si Diego dahil kahit siya ay clueless sa nangyari. There's a woman that I like. No, scratch that. There's a woman that I love. Yes, I love her. Pero recently, I just found out na she's faking the information about her. Dave paused. That part. It feels like she's fooling me around but it's okay. Tumigil siya sandali at natawa. While Diego and Akael are patiently waiting sa susunod na sasabihin niya. Naninibago talaga sila dahil hindi ganoon si Dave. What happened next? May anak siya. Akala ko, nobyo lang meron siya. Dagdag ni Dave habang inubos ang alak sa baso. May anak din pala. Puno ng pait na sabi nito. Wait, alam mo na she's in relationship with someone else? Pagklaro ni Diego sa usapan. Yes, sagot ni Dave sa kaibigan. And still, gusto mo pa rin siyang angkinin? Yes. Walang preno na sagot ng binata sa mga kaibigan. Gulat na napatingin si Akael at Diego sa isa't isa. So why? Naguluhang tanong ni Akael dito. Aagawin ko siya sana sa boyfriend niya. Hindi ko naman alam na may anak siya. Mahihimigan ang tabang sa boses ni Dave. Sino ba tong babae na sinasabi mo? Curious na tanong ni Akael. Never in his life na mai-imagine na magkakaganito ang kaibigan niya. The most beautiful woman on earth. Her name is Zelaya. Lasing na sagot ni Dave. Even her name sounds beautiful, right? Nakangiting baling nito sa mga kaibigan na ikinailing ni Diego. He's in deep trouble. Nasabi ni Diego sa sarili. Zelaya? Kapangalan ni Zelaya sabi ni Akael sa isipan niya. Kilala niya si Zelaya dahil matalik na kaibigan ito ng asawa niya, pero hindi alam ni Akael na ang Zelaya na kilala niya at ang Zelaya na ibig sabihin ni Dave ay iisa. So, umiinom ka dahil may boyfriend siya at may anak siya? Tanong ni Diego. Si Diego sa kanilang magbarkada ay ang counselor kaya lagi siyang nilalapitan ng mga kaibigan sa oras ng problema. I feel like niloloko niya ako, hindi ko alam. Bigon sagot ni Dave. Matatanggap mo ba siya kahit na may anak na siya? Tanong ulit ni Diego na nagpatigil sa binata. If I know from the very start na may anak siya, mababago ba ang pagtingin ko sa kanya? Matatanggap ko ba siya? Yes, cause she's perfect. Yes, matatanggap ko siya. She's pretty man. Magaling magluto, mabait at... Naalala ko nakangiting mukha ni Zelaya sa isipan ko. So pretty. You're smiling man, para kang tanga. Amazed na sabi ni Diego. Talaga? I can't help it. My baby is pretty. Tumayo ako. Marami mang alak ang nainom ko. Nasa sarili ko pa rin ako. I know what I'm doing. Kuya! Napatingin kami sa kapatid ko na papunta sa gawin namin. I stood up and stepped forward to give her a hug pero nagulat ako nang makitang galit sa mukha niya. What did I do? Anong klaseng tao ka? Sabi niya. Anong ibig niyang sabihin? May nagawa ba akong mali? Why? Is there something wrong? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Wrong? Kuya, really? Hinatid mo lang si Zelaya sa kanila tapos nandito ka para uminom? Puno ng sarkasmo ang boses nito. Naguguluhan ako sa pinupunto niya. Kailan pa sila naging close ni Zelaya? At bakit ba galit na galit siya? Sabi na, easy. Ano bang problema? Pagpapakalma ni Akael sa kapatid ko.
Sabina, what's the problem? Hindi ko alam kung anong kinagagalit mo. Ano ba masama na ihatid ko si Zelaya sa bahay nila? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Ang masama kuya, nandito ka uminom ng alak samantalang may buhay doon na nasa kritikal na kondisyon. Wala talaga akong ideya sa sinabi niya. Sino ang tinutukoy niya? Sino ba tinutukoy mo? You know what kuya? Dapat mag-mature ka na. Diyan ka na nga. Pakalasing ka sa mga alak mo. Sabi nito at nilayasan kami. Tumingin ako kina Diego at Akael na puno ng pagtataka. What was that? Bakit galit na galit ang kapatid ko? May ginawa ka ba? Tanong ni Diego. Wala. Obviously wala. Wala nga akong ideya kung bakit galit na galit siya. Ano bang ginawa ko? Nauubusan na ako ng pasensya. I know my sister. Hindi yun magagalit agad ng walang dahilan. I think the reason kung bakit galit na galit si Sabina ay yun ay dahil wala kang ginagawa. Sabi ni Diego. And so, dapat ba may gawin ako? Hindi ba pwedeng uminom? So, anong connect? Galit si Sabina dahil nandito magaling niyang kapatid habang may buhay na nasa kritikal na kondisyon. Paliwanag ni Diego. Here he is again, trying to be a detective. Kaninong buhay? Naguguluhan tanong ko. Kaninong buhay man? May kapamilya ka ba na nasa ospital at kritikal? Tanong ni Diego. Wala. Sinong kapamilya naman? Besides, sasabihin niyo ni Mommy sa akin. And both of their relatives ni Dad are totally fine. So wala akong maisip na isinugod sa ospital. So, anong connection nitong Zelaya? I think isa yun sa ikinagalit ni Sabina. May na-ospital ba man na related kay Zelaya? Tanong ni Diego. Naalala ko bigla ang mukha ni Zelaya kanina na nagmamakaawa na uuwi na para sa anak niya. May masama bang nangyari sa bata? Kailangan ba ako ni Zelaya doon? Should I go there? Baka nandun ang ama ng bata. With that thought, nag-iinit ang ulo ko. Han, napatingin ako sa bagong dating. If I'm not mistaken, she's Agatha, Akael's wife. Hello Han, nasaan ang anak natin? Rinig kong tanong ni Akael sa asawa. Sa amin lahat si Akael ang unang nag-asawa. At dahil hindi ako nakapunta sa kasal nila, ay first time ko makita ang asawa niya. She's with Angie. By the way, sino sila? Oh yes, by the way, mga kaibigan ko sila. Yung dalawang hindi nakarating sa kasal natin. Sabi ni Akael na puno ng panunuya sa tono. Napailing na lang ako. Busy talaga ako that time kaya hindi ako nakadalo but I make sure na I send them a gift. Pinalipad ko yun from Philippines to Canada. Hi, I'm Agatha, Akael's wife. Sabi nito sabay lahat ng kamay but kinuha lang ni Kael ang kamay nito at itinago. No need for that honey. Napaka-possessive niya. Hi, Diego. Diego said. Oh, kaibigan ka pala ng asawa ko. Pauline's ex, right? Nakangiting sabi ng babae. Natigilan si Diego at nawala ang ngiti nito. I'm one of her best friends. Naikwento ka niya sa amin kaya medyo kilala kita. Sabi niya. It's okay. And hindi ko na-inform na wala na kami. Last thing I know, hindi ako pumayag sa hiwalayan. Halatang nagulat si Agatha at humingi ng paumanhin. Parang may nangangamoy away nito mamaya. And you are? Tanong nito sa akin. Dave. Dave Marcos de Silva. You're what? Tila hindi makapaniwalang tanong niya to the fact na tumaas ang boses nito. Hey Han, may problema ba? Tanong ni Kael sa asawa niya. No Han. Ngumiti si Agatha ng pilit at tumingin sa gawi ko. Nice to meet you, Dave. Ano Han, I need to go now. May pupuntahan pa ako. Sabi niya. Halatang medyo nataranta. Are you going to the hospital? Inoobserbahan ko sila at kita sa mga mata ni Agatha na kinakabahan ito. Kahit si Kael ay nag-aalala sa ikinikilos ng asawa niya.
Hey, ayos ka lang ba? Tanong ko. Yes, sagot niya. Hatid na lang kita. You're not okay, Han. Namumutla ka. Nag-aalala na sabi ni Kael dito. No, Han. Ayos lang talaga ako. Kailangan ko na rin magmadali dahil ako muna ang magbabantay kay... Tumikhim muna ito sandali saka nagpatuloy. Kay Ino sa ospital. Ino? Who's Ino? Is he okay? Nag-aalalang tanong ni Kael. Importante siguro para sa kanila itong Ino. Sa pagkakaalam ko kasi ay babae ang anak ni Akael. Dengue daw. Mabuti na lang nadala agad sa ospital. Uminom ako ng alak sa baso at hindi ko na makita si Diego sa tabi ko. I bet nakaalis na kanina. Kumusta si Zelaya? Tanong ni Kael. Kumunot ang noo ko nang marinig ang pangalan ni Zelaya. Masyadong common ang pangalan ni Zelaya kaya hindi malapo na may kapangalan siya. She's not okay. I hope magiging maayos sa si Ino. Ino, I don't know but I like the name Ino. It's kinda unique. Kael and his wife are concerned about him. Relative siguro nila ito. Mainit ang ulo ni Dave sa buong linggo. Ni hindi siya makausap ng mga empleyado sa opisina. Lahat ay napapagalitan niya dahil sa isang linggo na nagdaan, walang text o tawag galing kay Zelaya. Bakit ganito to? Tanong niya sa sekretarya niya na halos manginig sa takot. Mababa ang boses ng binata pero alam na nila na galit ito. Sino may gawa nito? Ano bang akala niyo sa trabaho na to? Laro lang? Agad na tinapon ni Dave ang mga papeles sa basurahan. Umalis si Sora na sekretarya niya nang namumutla, habang ang ama naman ni Dave na nakatingin sa anak ay napapailing na lang. Pumasok si Don De Silva sa opisina at binulungan ng assistant na iwanan muna siya sandali. Dad, tumayo ang binata para salubungin ng ama. What's the problem, son? Tanong nito sa anak. Wala, Dad. I'm sorry for that. Madami lang talaga akong iniisip. Dave's father is understanding and a good listener. Dating namayagpag sa business industry bago ipasa kay Dave ang trono. He is respected by the big bosses of Asia. Isang matagumpay na business tycoon sa bansa, kaya naman madaming nagka-interes makasama sa pamilya nila. Are you sure? Mukhang mainit ang ulo mo. Sabi pa nito. Yeah, anyway Dad, pwede bang pakiusapan mo si Mommy? Pauwiin niyo na siya sa bahay nila or sa bahay natin patirahan. She's not welcome to my house, Dad, and sinasabi ko na sa inyo na. Hindi talaga akong ama ng bata. Dagdag niya habang inaabot ang beer sa ama. Bahagya pang nagulat si Don De Silva na makita ang beer na inaabot ng anak niya. Bakit may beer sa opisina? Naguguluhan tanong niya sa isipan niya. You know what, son? Hindi ko rin alam kung bakit pumayag ang mami mo sa kagustuhan ni Amanda. I don't think na hindi siya naniniwala sa'yo. May rason siguro siya. Paliwanag ng ama. And pinilit ko na siya na huwag na sa'yo patirahin but she insisted. I love your mom so siya masusunod. Well, try harder, Dad. Baka makumbinsin niyo. Hindi maitago ni Dave ang inis at frustration sa ama na ikinailang na lang nandun. Anong problema sa'yo kung nandun siya? I thought kasintahan mo siya. Sabi ni Don De Silva habang tinitignan ng anak. In his mind, alam na niya ang dahilan. Gusto lang niyang paaminin ang anak. Well, Dad, huli ka na sa balita. We're done and may iba na akong gusto. Isa pa, ilang taon na kaming hiwalay. Hindi ko na nga alam kung kailan yon. Niloloko lang niya ako. There, yan ang gustong marinig nandun. It's his first time na makita ang anak na ganyan. Well, ibang sinasabi niya. She said, you're still in touch to each other kahit na hiwalay na kayo. What? And you believe her? Well, newsflash. I'm into someone and obviously, she's not that someone. So, you have a new now? What is she looks like? Tanong pa ng Don. Tumingin si Dave sa kanya at hindi nakalagpas sa mata ng Don ang pagmamahal sa mga mata ng anak.
Well, Dad, she's amazingly beautiful. Hindi maiwasan ni Dave na mangiti habang nakatingin sa kawalan. Talaga? Tanong ni Don De Silva na nakatingin pa rin sa anak. Base sa nakikita niya ay kumpirmadong in love ang tagapagmana niya kaya na-excite siya makilalang babae na nagpabaliw sa anak niya. Yes, Dad. I wanna meet her. Dagdag nito kaya biglang napatingin si Dave sa ama. Napansin naman ni Don De Silva ang pagbago ng ekspresyon sa anak kaya mas lalo itong naintriga. I think she's in a relationship with someone, Dad. Sabi ni Dave. In relationship but my son is crazy in love with her? What potion did that girl use to my son? Tanong nandun sa isipan nito. And she has a child. Dagdag pa ni Dave na mas lalong nagpagulat sa ama. What? Kung ganon, so why? I don't know that. I just feel it and I think it's impossible for me na pigilan yon. Natahimik ang ama niya. For Mr. De Silva, walang kaso sa kanya kung sino man ang mapangasawa ng anak as long as mabuting tao. Pero nagtataka siya kung bakit nagustuhan pa rin ng anak ang babae kung marami itong sabit. Kilala ng Don ang anak. Arugante ngunit mabangis sa negosyo. Hindi rin to basta makukuha ng ibang babae kaya naniniwala siya sa sinasabi nito na hindi siya ang ama ni Amanda. Alam ni Mr. De Silva ang rason ng asawa niya kung bakit pinatira nito si Amanda kay Dave. His wife wanted the best for their son and Dave is no longer in 20s. Para sa asawa niya, ay kailangan nang mag-settle down ni Dave so she's hoping na madedevelop muli ang feelings ng anak para kay Amanda. Obviously, her wife fond to Amanda dahil kilala niya na ito bata pa lang si Dave. His son and Amanda are used to be a best friend until they grew up. Walang tutol si Mr. De Silva sa plano ng asawa pero sa nakikita niya sa anak ay mas naging daan iyon para malinawan na suportahan ng asawa na ipagkasundo si Dave kay Amanda. Ayos lang sana kay Mr. De Silva na kahit sinong babae pero hindi siya sang-ayon doon sa may karelasyong iba ang nagugustuhan ni Dave, lalo na may anak pa ito. It's a big no for him. Alanganin na ngumiti si Don De Silva kay Dave bago nagpaalam. Before the day end, kinuha ni Dave ang cellphone at tumiretso sa kondo niya. 1 week nang nagdaan nang nalaman niya ang katotohanan na may anak si Zelaya. After sa club ni Kael, ay dumiretso siya agad sa kondo niya. It's been months since he visited his condo. Before, nagtatrabaho si Zelaya sa mansyon niya, ay laging sa kondo niya siya tumatambay. Wala siyang nagawa kundi linisin ang kondo niya. Lagi niyang pinapapunta si Aling Rosie sa unit niya pero dahil nasa mansyon niya si Amanda, hindi na niya inabala pa si Aling Rosie para may makasama ang buntis sa bahay niya. Hindi maiwasan ni Dave na maalala ulit ang dalaga. Umabot pa ng 1 week bago siya naglakas loob na padalhan ng text ang dalaga pero 1 oras na nagdaan ay wala pa rin itong reply sa kanya kaya nagsimula na naman siyang mainis. Hindi niya maiwasang isipin na may ibang lalaki na kasama ang babae bukod sa kanya. Nagagalit siya at parang gustong magwala. Tumingin siya sa orasan at nakitang 8:00 na ng gabi. Nakaupo lang siya at pakiramdam niya ay sobrang ingay ng orasan. It's like it's calling him na umalis na at puntahan si Zelaya. Tumayo si Dave at pinuntahan ang sasakyan. Handa na siya sa posibleng mangyari. He could feel it too. That moment na kasama niya ang babae, naramdaman niya na genuine si Zelaya sa kanya. Nagusto rin siya nito. Tinahak ni Dave ang bahay kung saan hinatid ni Dave si Zelaya galing isla. Agad siyang bumaba at lumapit sa gate ng bahay nang bumukas ito at lumabas si Agatha, dala ang batang babae na anak nila ni Akael. Agad na nagtaka si Dave kung bakit nandoon si Agatha. At nagulat din ng babae na makita si Dave sa labas ng bahay ni Zelaya. Han, napatingin ng dalawa kay Kael na kakarating lang. Daddy, sigaw ni Oceanie na tuwang-tuwa na makita ang daddy nito. Hello princess, where's my kisses? Kausap ni Kael sa anak at natawa nang bigyan siya ng prinsesa niya ng madaming halik habang nakalambitin sa kanya.
Hey man, ba't ka nandito? Tanong ni Kael na puno ng pagtataka habang nakatingin sa kaibigan na. Halatang nagtataka din na makita sila ni Agatha sa iisang lugar kung saan inihatid niya si Zelaya. Bakit nandito si Kael? Why are you here? I asked Kael. I'm picking up my wife and my daughter. You. So, anong ginagawa ng asawa niya sa bahay ni Zelaya? Dumakon tingin ko kay Agatha na ngayon ay nakabawi na sa gulat. Based from her reaction a while ago, I think kilala niya ako more than sa thought na kaibigan ako ng asawa niya. I could feel it. Ba't ka nandito? Tanong ko kay Agatha. Hey, what's wrong, Dave? This is the house of my wife's best friend, Zelaya. That's why they're here. Dagdag pa ni Kael. And then naalala ko ang usapan nila 1 week ago sa club. So, that's it. Ang Zelaya na pinag-usapan nila at si Zelaya ay iisa. Hindi makapaniwala nang tignan ko sila. And then si Agatha. Pakiramdam ko ay kilala na niya ako that time. But why? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Don't tell me na Zelaya na tinutukoy mo ay si... Daddy, who's he? Daddy po ba siya ni Hindi natuloy ni Kael ang sasabihin niya dahil sa sinabi ng anak nila. Agad na kumunot ang noo ko dahil doon. Ani anak, halika sumama ka muna kay mama. Puntahan muna natin si Tita Lia mo. Kinuha ni Agatha mula sa asawa ang anak. Bakit pakiramdam ko?